Sa iba pang balita, inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Labor Advisory No. 12 Series of 2025 na nagtatakda ng mga lituntunin sa sahod ngayong araw, February 17, 2026 na idineklara bilang Special Non-Working Day para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Alinsunod sa Proclamation No. 1006, layunin ng advisory na malinaw na maipabatid sa mga kumpanya at empleyado ang tamang paraan ng pagbabayad sa mga manggagawa. Ayon sa DOLE, kung ang empleyado ay hindi magtatrabaho ngayong araw, umiiral ang no work, no pay. Gayunpaman, maaari pa ring bayaran ng empleyado kung may umiiral na pulisiya ng kumpanya o kasunduan sa Collective Bargaining Agreement o CBA na nagbibigay ng kabayaran sa special day. Para sa mga magtatrabaho ngayong Chinese New Year, may karagdagang 30% sa kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung ang empleyado ay magtatrabaho ng lampas sa 8 oras, may dagdag na 30% sa hourly rate ng basic wage para sa bawat sobrang oras. Kapag ang special day ay kasabay ng rest day ng empleyado, mas mataas ang karagdagang bayad. Ang unang 8 oras ay babayaran ng 50% dagdag sa basic wage, habang ang oras na lampas sa 8 oras ay may dagdag na 30% sa hourly rate. Pinapaalalahanan ng DOLE ang lahat ng kumpanya at empleyado na sundin ang itinalagang alituntunin sa pagbabayad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at masiguro ang proteksyon sa karapatan ng manggagawa. IFM News.